is the meaning of this? Hindi makapaniwalang bulalas ng isang matandang babae. Ismael, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Galit na tanong pa nito. Mom! Gulat na sambit ng lalaki. Bahagya pa siyang naistatwa sa kinatatayuan niya dahil sa hindi inaasahang pagdating ng kanyang ina. Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo dito? Ako dapat na magtanong yan sa'yo. Singhal ng matandang babae. Nasiraan ka na ba ng utak? At naisipan mong sumama sa babae na yan? Nang gagalaiting sigaw nito. Mom, stop! Saad ni Ismael sa nagsusumamong tinig sa kanyang ina. I love her and our kids. Kahit ano pang sabihin niyo, hindi ko sila iiwan. Seryosong sabi ni Ismael. No, hindi ako makakapayag. Hindi mo ba nakikita kung anong buhay ang magkakaroon ka kapag sumama ka sa babaeng yan? Ma'am Lorna, wag naman po sa harap ng mga bata. Nagmamakaawang sambit ni Iris. Manahimik ka, I'm not talking to you. Kung hindi mo inakit ang anak ko, hindi sana aabot sa ganito. Nagpabuntis ka pa. At ngayon 5 ang naging anak ninyo. Simula nang dumating ka sa buhay ng anak ko, puro problema na lang ang dinala mo. Nang gagalaiting sabi ng matanda. Napailing na lang si Iris bago bumaling ng tingin sa kanilang mga anak. Mababakas ang takot at pagtataka sa mukha ng mga bata. Kaya naman hindi maiwasan ni Iris na mag-alala. Doon na muna kayo sa kwarto mga anak. Mahinang bulong niya. Kahit naguguluhan, agad din namang sumunod ang 5 magkakapatid. Sunod-sunod pang napabuntong hininga si Iris bago muling tumingin kay Lorna. Pack your things, Ismael. Sasama ka sa akin sa ayaw mo at sa gusto. Hindi ako makapaniwalang sa ganito lang hahantong ang buhay mo. I have so many dreams for you. At lahat ng yun nababaliwala dahil lang sa kahibangan yung ito. Saad ng matanda sa kanila. No, ma'am. Matanda na ako para itrato nyo ng ganito. Hindi na ikaw ang masusunod sa buhay ko. Dahil alam ko na kung ano ang tama at mali. Pagmamatigas ni Ismael. Ano ba mapapala mo sa babaeng yan, ha? Kailan ka ba matatauhan na hindi siya ang babaeng nararapat para sa'yo? Marami pang babae dyan na mas bagay sa'yo. At nanggaling sa mayayamang pamilya. Bakit naman sa tulad niya pa? Masaya ako sa kanya, ma'am. Masaya kami at ang aming simpleng pamilya. Huwag mo naman sana sirain yun. Pagsagot ni Ismael dito. Kitang-kita ang lungkot sa mukha niya, ngunit nangingibabaw pa rin ang kanyang determinasyon para ipaglaban ang kanyang pamilya. Kung di mo yun kayang intindihin, ako nang nagmamakaawa na umalis ka na lang at huwag na kaming guluhin pa. Kalokohan! Kahit sino, hindi sasaya sa ganito kahirap na pamumuhay. Look at yourself! Hindi na kita makilala dahil sa laki ng pinagbago mo. Kung di ka pa uuwi, gagawin ko ang lahat para masira ang buhay niyo. My God, look at you, son. Look at you! Kung di ako pumunta dito, malamang. Hindi ko makikita na malapit ka na maging hampas lupa. Kahit ano pa sabihin niyo, hindi ko iiwan ang pamilya ko. My decision is final, and you can't do anything about it. Bahagyang napaismid si Lorna. Huwag ka na magbatigas, anak. I'm your mother, and I know what's best for you. Sumenyas pa ito, kasunod nun ay ang pagpasok ng 3 lalaki. Get him! Kahit man laban siya, gawin niyo lahat para makuha siya. Napamaang na lang si Ismael. Hindi lubos sa kalain ng lalaki na aabot sa ganito ang ugali ng kanyang ina. Wala namang ginawang masama si Ismael, pero hindi niya alam kung bakit ito ginagawa ng sarili niyang magulang.
Nagulat na lamang siya nang biglang tumayo sa harap niya si Iris. Nanlalaki pa ang mga mata ni Ismael habang nakatitig sa kanyang kinakasamang nobya. Hindi ako makakapayag sa balak niyo. Sumusobra na ang kasamaan niyo, Ma'am Lorna. Magulang ka din. Sana maintindihan mo na may anak kami ni Ismael. At hindi mo siya maaaring kunin na lang basta sa amin. At sino ka naman para pigilan ako? Wala kang karapatang makisali dito. Ikaw ang sumisira sa buhay ng anak ko. Kung pagiging magulang din lang ang pag-uusapan natin, dapat maintindihan mong walang magulang ang gugustuhing masira ang buhay ng kanyang anak. Itigil niyo na to. Kung ayaw niyo makalimutan ko na ikaw ang ina ni Ismael. Giit ni Iris habang diretsong nakatitig sa matandang babae. Kung di mo ako kayang kilalanin bilang nobya ng anak mo, sana makilala mo ako bilang tao. Mayaman ka lang. Kung wala kang pera, sa tingin mo saan ka pupulutin? Huwag mo kong pangaralan, Iris. Hindi ko kailangan ng mga yan mula sa'yo. Isa kang hampas lupa. Mababang uri. Kahit anong linis ang gawin mo sa sarili mo, madumi ka pa rin sa paningin ko. At hindi na magbabago yon. Kahit masasakit ang mga salitang naririnig, pilit binabaliwala ni Iris sa mga yon. Napailing na lang siya dahil alam niyang kahit anong sabihin niya, sarado ang isip ng matandang babae. Ano pang hinihintay niyo? Kuhanin niyo na ang anak ko. Agad namang naalerto si Ismael. Nang may lumapit na isang lalaki sa kanya, agad siyang umiwas para hindi siya mahuli. Ilang minuto pa silang naghabulan. Nagulat pa ang isang lalaki nang bigla siyang itulak ni Iris. Tumigil sabi kayo eh! Huwag ka makialam dito, miss. Kung ayaw mo masaktan, tumabi ka na lang. Nagbabantang sambit ng lalaki. Sa tingin mo, matatakot ako, ha? Nagkibit-balikat lang ang lalaki at hindi na pinansin si Iris. Nagpatuloy ito sa paghabol kay Ismael. May mga pagkakataong nahuhuli nila si Ismael, ngunit nakakatakas ng ulit. Halos hinihingal na si Ismael katatakbo sa loob ng bahay. Wala namang ibang magawa si Iris kundi pigilan ng mga lalaki sa paghabol. Napamaang na lang ang magkasintahan nang mapatingin sila sa may hagdan. Gulat na napatitig ang dalawa nang makita nilang naglalakad pababa ng hagdan si Lorna at sa pagkakataong ito kasama niyang 5 anak ni na Iris at Ismael. Sumama ka na lang ng tahimik, Ismael. Nakangising sambit ng matandang babae. Ma'am, itigil mo na to. Pati ba naman mga bata idadamay mo pa? Hindi makapaniwala ang singhal ni Iris habang nakakuyom ang kanyang kamao. Wala silang kinalaman dito, kaya wag mo siyang isali. Gagawin ko lahat para sa anak ko. You're a mother, remember? You'll understand what I'm doing. Nakangising sagot ni Lorna. Kahit kailan hindi ko maintindihan ang ginagawa niyo. Demonyo lang ang gagawa niyan. Mas lalong napangisi ang matandang babae. Wala akong pakialam. Sambit nito bago bumaling ng tingin sa kanyang anak. Let's go, Ismael. Kusa ka nang sumama para hindi masaktan ang mga anak mo. Sa mo dadalhin ng mga anak namin? Utang na loob, Ma'am Lorna. Huwag mo na idamay ang mga bata. Isasama ko sila. Sa tingin mo ba hahayaan ko maiwan sila dito? Ano na lang mangyayari sa kanila? Sa lagay mo, hindi mo sila kayang buhayin mag-isa. Kaya bibigyan kita ng pabor. Isasama ko na sila. Huwag mo sabing lugi ka pa doon. Hindi pwede. Mga anak ko sila. Natawa na lang ang matandang babae. Dahil sa inis, binalak ni Iris na sigurin si Lorna. Ngunit agad siyang pinigilan ng tauhan nito. Wala kang magagawa, Iris. Sana, maintindihan mo na ngayon na wala kang mararating at magagawa sa kahit anong bagay dahil mahirap ka lang. Natatawang saad ni Lorna sa kanya. Nagpatuloy ito sa paglalakad habang inaakay ang kanyang mga apo, ngunit muli ring tumigil para lingunin si Iris. Sana may nakuha kang aral dahil dito. Itatak mo riyan sa hokote mo na walang karapatan na mahirap na katulad mo para makapiling ang isang mayamang lalaki.
Kung sana lang nagpursige ka sa buhay at nagpayaman, baka matanggap pa kita bilang nobya ng anak ko. Agad na napabaling ng tingin si Iris sa kanyang nobyo. Mabilis nang ngilid ang luha sa mata niya nang makitang hawak na rin ng mga tauhan ni Lorna si Ismael. Sinubukan pa ng lalaki na kumawala, ngunit nabigo lang din ito. Dahil 3 ang pumipigil dito. Nanay, tatay! Umiiyak na sambit ni Ayesha. Kahit ang 4 pang kapatid ng batang babae umiiyak na rin. Parang nadudurog ang puso ni Iris habang nakikitang naghihinagpis ang kanyang mga anak, ngunit wala man lang siyang magawa. Move, boys! Umalis na tayo dito. Sinusubukan pang kumawala ng babae sa lalaking nakahawak sa kanya, ngunit nabigo lang din siya. Mas malakas ito kaysa kay Iris, kaya kahit anong pagpupumiglas ang gawin niya, hindi siya makatakas. Ibalik mo ang mga anak ko, demonyo ka! Patuloy pa siya sa pagsigaw. Hindi na rin niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Ma'am, para awa mo na, itigil mo na to. Nagsusumamong sabi naman ni Ismael, habang hinihila siya ng mga lalaking tauhan ng kanyang ina. Hindi ka ba naawa sa mga anak ko? Sinisira mo ang pamilya namin dahil lang sa pansarili mong kagustuhan. No! Kung di ka marunong sumunod sa akin ng kusa, sapilitan kita pasusunurin. Makipagmatigasan ka sa akin, pero hindi ka mananalo. Binalaan na kita noon. Noon pa lang. Pero hindi ka nakinig. At talagang nagkaroon pa kayo ng anak ng babaeng yon. Di lang 1, 5. Kakaiba ka, anak. Pero hindi mo ako matatalo. Pati ba naman mga anak ko? Hindi ka ba naawas sa mga bata? Wala silang kamuwang-muwang sa nangyayari, ma'am. Wala silang kasalanan dito. Huwag mo na silang idamay. Why would I? Isasama naman natin sila, di ba? Hindi sila malalayo sa'yo. At mas magiging maayos pa ang buhay nila. Eh dapat nga magpasalamat pa kayo sa akin. Dahil naisip ko pa ang kapakanan ng mga batang ito. Giit ng matandang babae. Nanay! Umiiyak na sigaw ni Alexis. Ayaw naming sumama sa kanya, nay, tatay. Pigilan mo! Humahagulhol at pilit kumakawala na daing ni Alexander. Kakaibang kirot ang umukit sa mukha ni na Iris at Ismael habang naririnig ang pagmamakaawa ng kanilang mga anak. Ngunit kahit anong pagpupumiglas ang gawin ng magkasintahan, hindi sila makaalis sa hawak ng mga tauhan ni Lorna. Bilisan nyo na! Nasasayang ang oras ko sa walang kwentang bagay na ito. Inis na singhal pa na matandang babae. Halos kalad ka rin na ni Lorna ang mga bata palabas ng bahay. Ganoon din ang ginawa ng tauhan na matandang babae kay Ismael. Ang tanging naiwan na kasama ni Iris sa loob ay ang isang tauhan na pumipigil sa pagkilos ng babae. Bitiwan mo ko. Kailangan ako ng mga anak ko. Nagmamakaawang saad ni Iris sa lalaki. Pasensya na, miss. Utos ito ng boss namin. At hindi ikaw ang boss namin kaya hindi kita pwedeng sundin. Seryosong sagot nito sa kanya. Halos manlambot ang tuhod niya at bigla na lang siyang napaluhod at nagpatuloy sa paghagulhol si Iris. At ginamit naman yung pagkakataon ng lalaki para iwan siyang mag-isa. Kakaibang paghihinagpis ang nararamdaman niya at makalipas lamang ang ilang segundo, naisipan niya ring tumayo. Dali-dali siyang tumakbo palabas ng kanilang bahay para habulin ang kanyang mga anak. Ngunit huli na ang lahat. Mabilis na pinaandar ng tauhan ni Lorna ang van na sinasakyan nila at pinaharurot ito paalis. Ibalik mo ang anak at asawa ko! Luha ang sigaw ni Iris. Ngunit kahit anong lakas pa ng sigaw niya, nakalayo na ang van. Malamang hindi rin siya naririnig ng mga ito. Kahit labis ang pag-iyak niya, nagawa niya pang pumasok sa loob ng bahay. Hindi maaaring basta na lamang siya sumuko. At alam niya sa sarili niya na hindi siya matatahimik dahil sa ginawa ni Lorna.
Sa kabilang banda, nagpatuloy sa pag-iyak ang 5 mga bata habang nasa biyahe. Kahit anong pagpapatahan ang gawin ni Ismael, bigo siya. Ilang beses ding sinubukan ng lalaki na patigilin ng van na sinasakyan nila. Ngunit agad din siyang napipigilan ng mga tauhan ng kanyang ina. Patahimikin mo yung mga anak mo, Ismael. Naririndi na ako sa iyak ng mga yan. Inis na singhal ni Lorna. Kung di mo kayang patigilin ng mga yan, ako ang gagawa. Sigurado akong hindi mo magugustuhan yon. Kung di nyo sila dinamay, hindi sana ganito ang mangyayari. Nasisiraan ka na ba ng bait, Ma'am? Huwag mo kong pagsalitaan ng ganyan. Ako pa rin ang ina mo. Matuto kang gumalang. Dahil ako pa rin ang bumuhay at nagpalaki sa'yo. Yan ba ang natutunan mo sa babaeng yon? Ang magkaroon ng ugaling basura? Sa ginagawa mo, parang hindi na ikaw ang nanay ko. Sigaw naman ni Ismael. Kahit anong pigil ng galit ang gawin niya, hindi niya magawa. Lalo pa, at naririnig niya ang pag-iyak ng mga anak niya. Hindi na kita maintindihan, Ma'am. Bakit pa ba ginagawa to? I'm doing this for your own good. Alam ko kung ano ang makabubuti sa'yo. At sigurado akong hindi ang makasamang babaeng yon. Manahimik ka na lang dyan. Dahil nagsasayang ka lang ng lakas at oras. For my own good. Mukha ba ako nasa maayos, Ma'am? Anak mo ako pero look at me. Para akong isang biktima ng kidnapping sa ginagawa mo. Paano mo nasasabing ginagawa mo lahat ng to para sa ikabubuti ko? Gayong kabaliktaran naman nun ang nangyayari. What is wrong with you, Mom? Shut up, Ismael. Kahit ano pang sabihin mo, ako ang masusunod. Nagbabantang sambit ng matandang babae. Sunod-sunod siyang napabuntong hininga, kasabay ng pagkuyom ng kanyang kamao, para pigilan ang kanyang galit. Alam niyang kahit anong pakikipagtalo ang gawin niya, hindi makikinig sa kanya si Lorna. Tumagal ng halos 1 oras ang biyahe, bago nakarating sina Ismael sa bahay ng kanyang ina. Labag man sa loob ng lalaki, wala siyang ibang nagawa kundi pumasok sa loob kasama ang kanyang mga anak. Walang imik na tinatahak ni Ismael ang daan papunta sa dati niyang kwarto. Ito na ang magsisilbing kwarto ng lalaki at ng mga anak niya sa ngayon. Wala rin naman balak si Ismael na magtagal dito dahil gagawin niya ang lahat para makabalik sa piling ni Iris. Sanayin mo na ang sarili mo sa pamamahay na ito, Ismael. Turuan mo na rin na magandang asal yung mga anak mo dahil hindi ko sila sasantuhin oras na maging basto sila. Shut up, Mom. Hindi ko kailangan ng pangaral mula sa'yo. Singhal niya bago nagpatuloy sa paglalakad. Napamaang na lamang ang matandang babae, ngunit hindi niya na nagawang sermonan ng anak dahil tuluyan na itong pumasok sa silid. Napaluhod na lamang si Ismael at napayakap sa kanyang mga anak. Kitang-kita ang pagtataka, takot, lungkot sa muka ng 5 magkakapatid. At mas lalong, dumurog yun sa puso ni Ismael. Tatay, paano na po si nanay? Biglang tanong ni Alexus. Humihikbi pa ito dahil sa labis na pag-iyak. Makikita pa po ba namin siya, tay? Tanong pa ni Ayesha. Ayaw namin dito, tatay. Ani Alexander. Ang pangit na ugali niya, bakit niya tayo ginaganito? Saad naman ni Alexis. Umalis na tayo dito, tay. Ayaw ko dito, gusto ko kay nanay. Saad ni Alexa. Mas lalong napahagulhol si Ismael sa sinabi ng kanyang mga anak. Walang ibang sinisisi ang lalaki kundi ang kanyang sarili. Dahil hindi man lang naging sapat ang kanyang lakas para ipaglaban ang kanyang pamilya. Pangako mga anak, aalis tayo dito. At babalikan natin ang nanay niyo, okay? Luha ang sambit ni Ismael at sinubukang pakalmahin ng mga anak. Gagawa si tatay ng paraan para makaalis tayo dito, okay?
Sa ngayon magtiis na muna tayo. Napayakap na lang ang mga bata sa kanilang ama. Labis na lungkot at pangungulila man ang nararamdaman ni Ismael, pinilit niyang maging matatag. Desidido si Ismael na umalis sa bahay ng kanyang ina at bumalik sa dati niyang buhay kasama si Iris at ang mga anak nila. Dala ng pagod, mabilis na nakatulog ang 5 bata sa kama. Isa-isang pinagbasdan ni Ismael ang mga anak niya at hindi maipaliwanag ng kirot ng dibdib ang kanyang naramdaman. Pasensya na mga anak. Magulo ang pamilya ni tatay at nadamay pa kayo. Hayaan nyo. Gagawin ko ang lahat para magkasama-sama tayo ulit ng nanay nyo. Marahang nahiga si Ismael sa tabi ng kanyang mga anak. Sa sobrang tagal na nakatulala ni Ismael sa kisame, hindi niya na alam kung anong oras siya nakatulog. Mabilis na lumipas ang mga araw. Ang pananatili ni na Ismael at ng kanyang mga anak sa bahay ni Lorna ay hindi naging madali. Madalas magalit ang matandang babae sa mga bata, ngunit lagi namang nariyan ng ama ng mga ito para ipagtanggol ang kanyang mga anak. Lingid sa kaalaman ni Ismael, sinasadya talaga ng mga anak niya na galitin si Lorna bilang pagganti dahil sa ginawa nito. Sa edad na 7 taon, hindi maitatangging lumaking matalino ang 5 magkakapatid, kaya nagkaroon sila ng kasunduan at plano. Ismael! Nasaan ka, Ismael? Malakas na sigaw ni Lorna, ngunit makalipas ang ilang minuto, wala siyang nakuhang sagot mula sa kanyang anak. Ismael, pumarito ka, bilisan mo! Sigaw pa niya. Nakabusangot na bumangon sa higaan ng lalaki. Wala na sanang balak si Ismael na harapin ang kanyang ina dahil alam niyang wala naman itong magandang sasabihin ngunit napilitan na rin siya. Ano ba yon? Kung wala ka magandang sasabihin, aalis na ako. Abot tenga ang ngiti ni Lorna habang nakatitig sa kanyang anak. I want you to meet Almira. Nagagalak na sambit ni Lorna kasunod ng pagpasok ng isang babae sa bahay nila. Maganda si Almira. Hindi naman yon maipagkakaila. Ang problema nga lang, walang pakialam si Ismael sa babae. Kunot noong tinitigan ng binata ang kanyang ina sa labis na pagtataka. Ano na naman ba ang pinaplano mo? Tanong ni Ismael habang pilit pinipigilan ang kanyang pagkainis. Alam kasi niyang may binabalak ang kanyang ina. At ngayon pa lang, base sa itsura nito, alam niyang hindi niya yun magugustuhan. Nagmamadali ka ba? Natatawang sambit ni Lorna. Marahan siyang naglakad palapit sa babae. Siya magiging asawa mo at ikakasal kayo sa lalong madaling panahon. Hindi na itago ni Ismael ang kanyang gulat. Kasunod nun ay ang pagkunot ng kanyang noo. Napakuyom pa siya ng kamao at unti-unting umusbong ang galit sa kanyang puso. Do you really think I would marry a woman I don't even know? Hindi ako inutil, ma'am. Hindi mo ako maaaring pilitin sa mga gusto mo mangyari. I know her. Bagay na bagay siya sa'yo at galing din sa isang mayamang pamilya. Huwag ka na magreklamo. Pabor din naman to sa'yo. Nahihibang ka na. Ano ba akala niyo sa akin, ha? Isang gamit? Na kayo ang magdidesisyon kung ano mangyayari sa buhay ko? Tao ako, ma'am. Kaya ko magdesisyon para sa sarili ko. Keep that to yourself na lang, anak. Kahit anong gawin mo, ikakasal ka kay Almira. Besides, look at her. Malayong malayo ang level niya kumpara sa Iris na yon. No, I will not. Patayin mo na lang ako kung ipipilit mo yung gusto mo. Ngayon lang yan, anak. Sa mga susunod na araw, kusa ka na ring papayag sa kasal na ito. Natatawang sambit pa ni Lorna. Napailing na lang si Ismael dahil parang nababaliw na ang kanyang ina. Hindi makapaniwala sa mga ginagawa ni Lorna at alam niyang hindi na ito makatao. Mas lalong umigting ang galit ni Ismael para sa kanyang ina. Lingid sa kaalaman ni Ismael, narinig ng 5 niyang anak ang pag-uusap nila. Nagkatinginan pa ang mga bata bago dali-daling tumakbo sa kwarto nila at hindi mapakali ang magkakapatid habang
Tinitignan ang isa't isa. Anong gagawin natin? Kunot noong tanong ni Alexis. Hindi pwedeng ikasal sa ibang babae si tatay. Sambit ni Ayesha. Tama, hindi tayo papayag doon. Kailangan nating mapigilan ang kasal na yon. Magkasunod na sabi ni Alexander at Alexus. Ano naman ang gagawin natin? Bata pa lang tayo. Hindi natin mapipigilan ng matatanda. Ano ka ba? Kaya natin to basta para kina nanay at tatay, no? Pangungumbinsi ni Alexis sa kanyang kapatid. Nag-usap ang magkakapatid para bumuo ng plano at mapigilan ang kasal ng kanilang ama sa ibang babae. Kahit nasa murang edad, hindi maipagkakailang matalino ang mga bata at may kakaibang imahinasyon. Katulad ng kadalasang ginagawa ng magkakapatid. Nang sumapit ang hapon, lumabas sila ng kanilang kwarto para maglaro. Wala na ang lola ng mga bata pati na rin ang babaeng kasama nito kanina. Saan ka pupunta? Nagtatakang bulong ni Alexa nang makita niyang marahang naglalakad si Alexis papunta sa kwarto ng kanilang lola. Titignan ko lang kung nasa kwarto si lola. Mahinang sagot ni Alexis. Agad namang sumunod ang iba pa nilang kapatid at sama-sama silang sumilip sa silid nang makita walang tao. Sa kusina naman sila pumunta. Halos malibot na ng mga bata ang buong bahay para lang masigurong wala ang kanilang lola. Simulan na natin! Nakangising saad ni Alexander. Sunod-sunod namang tumango ang kanyang mga kapatid. Kanya-kanyang takbo ang mga bata papunta sa iba't ibang bahagi ng bahay. Ang balak nila ay magkalat dito na lagi nilang ginagawa kaya lagi rin sila napapagalitan. Kung ano-ano ang mga gamit na kinalat ng mga bata sa buong bahay. Saka lamang napagdesisyonan ng magkakapatid na tumigil na makaramdam sila ng pagod. Dumiretso ang mga bata sa kusina kung saan naabutan nila ang isang maid ng bahay. Oh, tapos na ba kayo sa pagkakalat nyo? Natatawang tanong ni Lyra, ang katulong doon. Po? Nagmamaang-maangan na sagot ni Ayesha. Huwag kayo mag-alala, hindi ako magagalit. Kahit ako rin naman na maglilinis ng kinalat nyo. Nakangiting sambit nito. Nagugutom na ba kayo? Sabay-sabay namang tumango ang mga bata. Hindi naman napigilan ni Lyra ang mapangiti dahil sa ginawa ng magkakapatid. Agad naghanda ng merienda ang babae na kinain naman agad ng quintuplets. Galit pa kayo sa lola nyo? Napatigil sa pagkain ng mga ito at agad bumaling kay Lyra. Opo, dahil sa kanya kaya hindi namin kasama si nanay. Masama talaga ang ugali ng lola nyo. Nadamay pa kayo. Napapailing-iling na sambit ni Lyra. Hindi na iwasan ng babae na makaramdam ng lungkot para sa mga bata. Kaya nga kahit anong pagkakalatang gawin ng magkakapatid, ayos lang. Dahil naiintindihan niya kung anong pinanghuhugutan ng mga ito. Mga anak! Biglang sigaw ni Ismael habang naglalakad pababa ng hagdan. Biglang sumigla ang mukha ng magkakapatid nang marinig ang boses ng kanilang ama. Dumiretso naman ng lalaki sa kusina at doon niya natagpuan ang kanyang mga anak na abala sa pagkain. Nandito lang pala kayo. Sambit ni Ismael bago nilapitan ng mga bata. Nagkalat na naman kayo ano? Ilang beses ko na bang sinabi sa inyo? Tigilan nyo na yan dahil masama yan. Pagagalitan na naman kayo ng lola nyo. Kasi naman tatay, umalis na kasi tayo dito. Reklamo ni Ayesha. Napag-usapan na natin to, di ba? Aalis din tayo dito sa lalong madaling panahon. Huling beses ko nang sasabihin to sa inyo. Itigil nyo ng pagkakalat nyo dahil masama yan. Hindi namin kayo pinalaki ng ganyan, di ba? I hope you understand, mga anak. Napanguso na lang si Ayesha bago nagpatuloy sa pagkain. Hindi naman maabala ang iba pang mga anak ng lalaki dahil tutok ang atensyon ng mga ito sa kinakain nila. Sir, biglang tawag ni Lyra kay Ismael. Yes, may kailangan ka? Alam ko pong wala kang cellphone,
Gamitin niyo po muna to para matawagan niyo si Ma'am Iris. Alam ko po kung gaano kayo nahihirapan dahil kay Ma'am Lorna. Pasensya na po kung ito lang magagawa ko para makatulong. Nagningning naman ang mukha ni Ismael matapos marinig yon. Hindi maipaliwanag ang sayang nararamdaman ng lalaki at agad na lumapit kay Lyra para abutin ang cellphone nito. Seryoso ka ba? Baka mapagalitan ka ni Ma'am at mawalan ka ng trabaho. Di wag na lang papahuli, sir. Ang mahalaga po ngayon, magkausap kayo ni Ma'am Iris para makamusta niyo ang isa't isa at para makapagplano na rin po kayo. Sunod-sunod na tumango si Ismael. Abot tenga ang kanyang ngiti habang nakatitig sa hawak na cellphone. Kung tutuusin, parang bilanggo siya sa bahay ng kanyang ina. Kinuha ni Lorna ang cellphone ni Ismael at halos bawat sulok ng bahay may mga nakabantay. Hirap na hirap siyang kumilos, kaya naman hanggang ngayon, hindi pa rin sila nakakaalis dito. Maraming salamat, Lyra. Seryosong sambit ni Ismael. Wala pong anuman, sir. Hindi ko rin matiis na hindi kayo tulungan eh. Sobra na po ang ginagawa sa inyo ni Ma'am. Sagot naman ng babae. Napabuntong hininga na lamang si Ismael. Saglit pang nakipag-usap si Ismael kay Lyra bago nagdesisyong bumalik ng kanyang silid. Naiwan ang magkakapatid sa kusina habang tinatapos ang pagkain ng kanilang merienda. At sinong nagsabing may karapatan kayo magmerienda sa pamamahay ko? Inis na singhal ni Lorna nang maabutan niya ang mga bata sa kusina. Hindi na kayo nahiya. Manang-mana kayo sa ugali ng nanay niyo. Sa kabila nun, hindi man lang nakaramdam ng takot ang magkakapatid. Napamaang pa ang mga bata nang tumingin sila sa matandang babae. Gusto mo rin po? Tanong ni Ayesha. No? Ba't ka po nagre-reklamo? Ayaw mo naman pala. Inosenteng sambit ni Alexus. Halos pumutok ang litid sa liig ng matandang babae sa sobrang inis. Bastos kang bata ka? Magsialis kayo dito sa kusina. Nang gagalaiting singhal niya, napabungis-ngis na lamang ang 5 bata bago dali-daling tumakbo palabas ng kusina. Dumiretso ang magkakapatid sa taas at bahagya pang sumilip sa may hagdan. Nakakainis talaga kayo mga bata kayo. Nagkalat na naman kayo sa bahay ko. Galit na sigaw ni Lorna. Hindi napigilan ng magkakapatid ang kanilang pagtawa. Nang mapansin ng mga bata na naglalakad na ang kanilang lola paakyat na hagdan, dali-dali silang tumakbo papasok ng kwarto. Halos masira ang pinto ng silid ni Ismael sa lakas ng katok ni Lorna. Kunot noon namang napatingin doon ng lalaki bago nabaling ang tingin sa mga anak niyang nagpipigil ng tawa. Buksan mo ang pinto, Ismael! Inuubos talaga ng mga anak mo ang pasensya ko. Napailing na lang si Ismael bago marahang naglakad palapit sa pinto ng kanyang kwarto. At galit na mukha ng matandang babae ang bumungad kay Ismael nang mabuksan niya na ang pinto. Nasaan ang mga anak mo? Tuturuan ko ng leksyon ng mga yan ng madala. Ako nang bahala sa kanila, Ma'am. Seryosong sambit ni Ismael. Ilang beses mo nang sinasabi sa akin yan. Hindi pa rin naman tumitigil ang mga anak mo. Giit ng matandang babae. Kung di mo sila kayang pasunurin, ako ang gagawa. Hindi pwedeng lumaki silang ganito, ang pag-uugali. Mga bastos. Mga anak ko sila. Kaya ako ang magdidisiplina sa kanila. Huwag mong sabihin sa akin na pati bata sasaktan mo. Saad niya habang kunot noong nakatitig sa kanyang ina. Hewan ko sa'yo. Manang-mana sa'yo yung mga anak mo. Huminga ng malalim si Ismael nang maisarado niya ang pinto at agad siyang humarap sa kanyang mga anak. Hindi niya napigilang mapailing habang naglalakad palapit sa mga bata. Huling beses na itong mangyayari. Huwag niyo nang uulitin. Nagkakaintindihan ba tayo? Seryosong sambit niya. Sunod-sunod na tumango ang mga bata. Opo, tatay. Sabay-sabay na sagot ng mga ito. Okay, good. Magpahinga na kayo
At mamaya maliligo kayo. Nakausap niyo po si nanay? Biglang tanong ni Ayesha. Oo nga tay, natawagan niyo po ba siya? Singit naman ni Alexa. Bahagyang ngumiti si Ismael bago nilingon ang kanyang mga anak. Oo, nagkausap kami. Sagot niya, dahilan para mapangiti ang mga ito. Konting hintay na lang, makakasama na ulit natin siya. Talaga po? Kamusta po si nanay? Kailan po natin siya makikita? Hindi ko pa alam eh. Ang mahalaga ngayon, makakausap natin siya kahit papaano. Hindi na itago ng magkakapatid ang kanilang tuwa. Kahit naman si Ismael, masaya rin dahil nakausap niya ang kanyang nobya. Sa kabila noon, hindi pa rin maiwasan ng lalaki ang mangulila at mag-alala. Dahil baka magpadalos-dalos ng desisyon si Iris. Sa kabilang banda, ang planong matagal na pinaghandaan ni Iris ay unti-unti niya nang maisa sa katuparan. Lalo na ngayon at nagkaroon na ng kontak si Iris sa kanyang nobyo at mga anak. Hello? Sambit ni Iris nang sagutin niya ang tawag nang hindi niya nakilalang numero. Ma'am Iris? Mahinang bulong ng isang babae sa kabilang linya. Kumunot ang kanyang noo. Sino to? Si Lyra po ito, ma'am. Yung katulong sa bahay ni Ma'am Lorna. Cellphone mo ba ang ginagamit ni Ismael para tawagan ako? Tanong niya. Bahagya pang nangunot ang kanyang noo bago tumayo at naglakad papuntang kusina. Salamat sa pagtulong na ginagawa mo para kay Ismael. Pero kailangan mo mag-ingat. Dahil baka mahuli ka ng boss mo at mawalan ka pa ng trabaho. Dagdag na sabi niya. Opo, ma'am. Patago ko pong pinahiram kay sir. Huwag niyo na po akong alalahanin, kaya ko po ang sarili ko. Magkakampi po kami rito. At tanging si Ma'am Lorna lang ang aming kalaban. Ba't ka nga pala napatawag? May nangyari ba? Kumalma ka lang, ma'am. Ibibigay ko po sa inyo ang address ng bahay ni Ma'am Lorna. Kung maisipan niyo pong pumunta dito, kailangan niyo pong mag-ingat. May mga bantay po sa paligid ng bahay kaya hindi kayo pwedeng magpahuli. Bahagya pang nagulat si Iris, ngunit agad din niyong napalitan ng ngisi. Ilang beses nang nakausap ng dalaga ang kanyang nobyo. Ngunit, hindi naman niya nagawang itanong ang address kung saan sila. Malaking tulong para kay Iris ang impormasyon na to. Talaga? Hindi ka ba mapapahamak sa gagawin mo? Kung di naman malalaman ni Ma'am Lorna, walang magiging problema, ma'am. Natatawang sagot ni Lyra. Matapos mamatay ang tawag, ilang minuto lang ang hinintay ni Iris bago siya makatanggap ng text mula sa babae. Abot tenga ang ngiti niya dahil unti-unti nang nabubuo ang kanyang mga plano. Hindi magtatagal, mababawi na ni Iris ang kanyang mga anak, maging si Ismael. Marahang naglalakad siya palapit sa bedside table ng kanyang kwarto. Pinagmasdan niyang maigi ang litrato ng kanyang pamilya. At marahan nitong hinaplos. Miss na miss ko na kayo. Konting tiis na lang magkakasama at mabubuo na ulit tayo. Hindi niya napigilan ng kanyang mga luha na pumatak. Kasabay nun, ay ang pag-alab ng matinding galit sa kanyang puso. Sa ilang linggo na nakalipas, pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Ilang beses ding sinubukan ni Iris na hanapin kung nasa ng bahay ni Lorna, ngunit nabigo siya. Napakuyom pa ng kamao ang babae habang inaalala ang araw na kinuha ng matandang babae ang lahat sa kanya. Lahat ng pinakamamahal niya. Magbabayad ka sa lahat ng kasamaan mo. Hindi ako papayag na hindi mo pagdudusahan ang mga kasalanan mo. Naghihimutok na bulong ni Iris habang nakatitig sa kawalan. Ilang minuto pang nanatiling tulala ang babae bago niya tinuon ang atensyon sa ilang gawain. Ang paghahanda para sa pagbawi sa kanyang pamilya ay nalalapit na. Mabilis na lumipas ang mga araw. Ang makukulit na magkakapatid, mas lalo pang kumulit ngayon. Lalo pa, nang maging madalas ang pagpunta ni Almira sa bahay nila. Hi kids! Nakangiting bati ng babae na kapapasok lang sa bahay.
Anong ginagawa niyo? Pwede ba ako sumali? Tanong niya pa habang naglalakad palapit sa mga bata. Ay, ayawan na, may dumating na impakta. Sabi ni Ayesha bago dali-daling tumayo. Oo nga, nawalan na ako ng gana maglaro. Saad naman ni Alexa. Umalis na tayo dito. Wika ni Alexander. Hindi na itago ni Almira ang kanyang inis, kaya naman agad niyang sinundan ng mga bata. Bago pa tuluyang makalayo ang magkakapatid, naharangan na ni Almira ang daan nila. Saan kayo pupunta? Kinakausap ko pa kayo, di ba? Hindi ba kayo tinuruan ng tamang asal kapag kinakausap kayo? Singhal niya. Di ka naman namin kinakausap eh. Sagot ni Alexus. Kahit kailan, bastos talaga kayo mga bata kayo. Ganyan ba kayo pinalaki ng nanay nyo? No wonder. Ugaling basura din ang meron kayo. E di wag mo kaming kausapin. Singhal pabalik ni Alexis. Oo nga, ikaw lang naman lumalapit sa amin eh. Ayaw nga namin sa'yo kaya wag ka na mapilit. Sabi ni Ayesha. Halos mamula si Almira sa galit. Kakaibang galit ang naramdaman niya dahil napahiya siya sa mga bata. Bago pa muli makapagsalita ang babae, nagtakbuhan na palayo ang magkakapatid at hindi niya na naabutan ang mga ito. Saglit pang napamaang si Almira sa inasta ng mga bata. Nang muling makabalik ang kanyang ulirat, binalak niyang sundan ang magkakapatid ngunit agad siyang napatigil na makasalubong si Ismael. Hi! Nakangiting bati ni Almira dito. Pilit niyang inalis ang inis sa kanyang muka para hindi mahalata ng lalaki. Mabilis namang nangunot ang noo ni Ismael. Ano na naman ang ginagawa mo dito? Binibisita ka. Alam mo bang madalas kitang namimiss kaya wala ko ibang magawa para bisitahin ka dito. Malanding sagot ng babae at naglakad ng marahan palapit sa kanya. Bago pa tuluyang makalapit si Almira, agad namang lumayo si Ismael. Sinamaan pa ng tingin nito ang babae at bahagyang tumikim. Itigil mo na kung ano yung ginagawa mo. Ako na nagsasabi sa'yo, wala ka mapapala dito. Kung iniisip mong papayag ako sa binabalak yun ng nanay ko, nagkakamali ka. Handa akong labanan kahit siya. Kaya ngayon pa lang, kusa ka ng tumigil. Pilit ang naging pagtawa ni Almira. Ano ka ba naman? Wala naman akong ginagawa, ang defensive mo. Kahit naman wala akong gawin. Sigurado akong saan ka rin mapupunta. Diyan ka nagkakamali! Biglang sigaw ni Ayesha na agad tumakbo palapit sa babae. Nagulat na lamang si Almira nang itulak siya nito. Dahil sa biglaan, nawala ng balanse si Almira at agad natumba sa sahig. Hindi na itago ni Almira ang galit niya nang mapatingin siya sa mga bata. Kahit kailan hindi mapupunta sa'yo ang tatay namin! Singhal ni Alexis at lumapit sa kanyang ama. Sunod-sunod na nagtakbuhan ang iba pang anak ni Ismael palapit sa kanya. Mas lalo namang nainis si Almira at dali-daling tumayo. Akmang hahampasin niya si Ayesha, ngunit pinigilan ni Ismael ang kamay niya. Really? Sasaktan mo ang mga anak ko sa mismo harap ko? Umalis ka na. Kung ayaw mo ikaw masaktan ko. Nagpapapadyak pa ang babae habang galit na nakatingin kay Ismael. Huwag kang magsaya. Dahil malapit na ang kasal natin. Tignan na lang natin kung magawa mo pa ang lahat ng ito kapag nangyari yon. Asa ka na maikakasal kayo ni tatay? Sigaw pa ni Alexus, na sinundan naman ang pagbungis-ngis ng mga kapatid niya. Mga anak, mali ang ginawa niyo. Hindi dapat kayo lumalaban sa matatanda. Kahit po mali ang ginagawa nila, bawal pa rin po kami lumaban? Nakangusong tanong ni Alexis. Oo nga po tatay, sabi po ni nanay, dapat ipagtanggol natin ang sarili natin kapag inaapi tayo. Napabuntong hininga na lang si Ismael bago isa-isang tinignan ng kanyang mga anak. Hayaan niyo na ako magtanggol para sa atin, okay? Hindi ko naman kayo pababayaan. Walang ibang nagawa ang mga bata kundi mapatango. Matapos ang sermon ni Ismael, nagpunta na ang kanyang mga anak sa kanilang kwarto.
Sumaglit pa ang lalaki sa kusina para kumuha ng isang basong tubig at bumalik na rin ng kwarto. Sakto namang kapapasok pa lang ni Ismael sa kwarto nang biglang magring ang cellphone na pinahiram sa kanya ni Lyra. Dali-dali itong kinuha ni Ismael at agad na sinagot. Mahal? Kamusta ka na? Aligagang sambit ni Ismael at hindi napigilan ang kanyang pagngiti. Nasaan ka? Mahinang bulong ni Iris sa kabilang linya. Nasa kwarto. Bakit ka bumubulong? Nagtatakang aniya. Nandito ako sa labas ng bahay niyo. Saan ako pupunta para magkita tayo? Nagulat si Ismael dahil doon. Ano? Paano mo nalaman ang bahay ni Mom? Sandali, gagawa ko ng paraan para hindi ako mahuli ng mga bantay sa labas. Halos tumakbo na si Ismael sa labis na pagmamadali niya nang bigla niya makasalubong si Lyra. Kunot noong napatitig ang babae kay Ismael at napansin niya na parang nagmamadali ito. May nangyari ba, sir? Ba't parang natataranta kayo? Si Iris. Nandito siya. Hindi mapakaling sagot ng lalaki. Nagulat pa si Lyra ngunit agad siyang napangiti. Sumunod ka sa akin, sir. Ako ang bahala sa mga bantay. Pakisabi kay Ma'am Iris sa likod ng bahagi siya ng bahay pumunta. Agad namang tumango si Ismael bilang tugon. Mahal, sabi ni Lyra sa likod ka pumunta. Hintayin mo ako, pupuntahan kita. O sige, papunta na ako. Hindi maitago ni Iris ang kanyang tuwa. Dahil sa loob ng ilang buwan, muli niyang makikita ang kanyang nobyo. Ngunit hindi pa rin nawawala ang kaba sa kanyang dibdib. Na baka mahuli sila, kaya triple ang pag-iingat na ginagawa niya. Ilang minuto naghintay ang dalaga bago dumating si Ismael. Hindi magawang magsalita na magkasintahan, bagkus agad silang nagyakap ng mahigpit. Matagal na natiling magkayakap ang dalawa at nang bumitaw sila sa isa't isa'y nagkatitigan pa. I miss you so much. Naluluhang sambit ni Iris. I miss you too, mahal. Bago pa tuluyang pumatak ang luha ni Iris, agad niya yung pinigilan. Nasaan ang mga bata? Nasa kwarto. Hindi ko na naisama dahil baka mahuli tayo. Ikaw kamusta? Ayos ka lang ba? Marahang tumango si Iris habang ninanamnamang haplos ng kanyang nobyo. Ayos na ako. Mas lalo ako naging ayos na magkaroon tayo ng contact sa isa't isa. At ngayon magkaharap na tayo. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag tuluyan na kayo nawala sa akin eh. Konting tiis na lang, mahal. Gagawin ko ang lahat para makaalis dito. Nahihirapan lang akong kumilos dahil sobrang daming bantay sa bahay. Pero hindi pa rin ako sumusuko. Huwag ka mag-alala. Tutulungan ko kayo makaalis dyan. Meron akong plano. Maghintay lang kayo. Dahil malapit na yung mangyari. Mabilis na ngunot ang noo ni Ismael. Plano? Baka naman mapahamak ka sa ginagawa mo, mahal. Huwag kang magpadalos-dalos. Ayoko may mangyaring masama sa'yo. Huwag mo akong alalahanin, Ismael. Hindi ako mapapahamak. Magtiwala ka lang sa akin, okay? Para sa pamilya natin. Kahit nag-aalala, napatango na lamang si Ismael. Sa ikalawang pagkakataon muling nagyakap ang magkasintahan at sa pagkakataong ito, mas mahigpit at mas matagal pa. Excuse me po, baka po bumalik na sa mga pwesto yung bantay sa bahay. Biglang sambit ni Lyra na nakasilip pa sa may gate. Agad namang napabitaw sa isa't isang magkasintahan sa gulat. Hindi napigilan ng babae ang kanyang pagtawa dahil sa kilig. Ah, okay. Bumaling si Ismael sa babae. Papasok na ako. Maraming salamat. Salamat at nagkita tayo. Muling nagkatinginan ang magkasintahan. Makikita sa dalawa ang labis na pangungulila sa isa't isa. Ngunit nang ibabaw naman ang determinasyon sa kanilang mga puso. Konting tiis na lang, mahal. Bulong ni Ismael bago hinalikan ang noo ng nobya. I love you. Napangiti naman si Iris dahil sa kanyang narinig. I love you too.
Kahit labag sa loob ng magkasintahan, kinailangan nila ulit maghiwalay. Sa kabila ng lungkot na nararamdaman, masaya naman ang dalawa dahil sa muli nilang pagkikita. Nang makapasok sa bahay si Ismael, agad siyang dumiretso sa kanyang kwarto. Naabutan ng lalaki ang kanyang mga anak na natutulog. Marahang naglakad si Ismael palapit sa mga bata habang may ngiti sa labi. Malapit na nating makasama ulit ang nanay niyo. Bulong niya sa mga ito bago tumabi ng higa sa kanyang mga anak. Ilang araw pang mabilis na lumipas. Sa pagkakataong ito, unti-unti nang tumigil ang 5 magkakapatid sa pagkakalat sa bahay. Ilang beses ding dumalaw si Almira, ngunit lagi lang din siyang pinagtatabuyan ni Ismael. "Oh, you're awake? Mabuti naman kung ganon." Gulat na bulalas ni Lorna nang makita ang kanyang anak sa sala. "May importante akong sasabihin sa'yo, at akala ko'y mahihirapan pa akong makausap ka. What do you want?" Walang ganang tanong ng lalaki. Hindi na siya nag-abalang tumingin pa sa kanyang ina. Marahang naglakad ang matandang babae palapit sa kanyang anak. "Maganda ka na, Ismael? Bukas ka na ikakasal kay Almira. Gusto kong mag-ayos ka ng mabuti para naman magbuka kang tao sa araw ng kasal mo. Besides, Almira is so beautiful. Bagay na bagay siya sa kagwapuhan mo." Hindi na itago ng lalaki ang kanyang pagkagulat. Napaatras pa siya at hindi makapaniwalang napatitig sa kanyang ina. "Sinabi ko nang walang kasal na matutuloy, di ba? Hanggang kailan mo ba kukontrolin ang buhay ko, ma'am? Hanggat di ko nakikitang nasa magandang landas ka, hindi ako titigil." Sagot naman ni Lorna, "Wala kang magagawa, ikakasal ka bukas." "Hindi, ma'am. Hindi ako magpapakasal sa babaeng hindi ko mahal at hindi ko kilala. Huwag mo ipilit sa akin ang ganyang bagay. Hindi ako laruan ng pag-aari mo. At hindi ikaw magdidesisyon para sa akin. Pwede ba, Ismael? Stop acting like a kid. Kahit anong reklamo pa ang gawin mo, hindi na magbabago ang isip ko. Nakahanda na ang lahat para bukas." Napamaang na lang si Ismael. Mariin pa siyang napapikit at agad na pasabunot sa kanyang buhok. Matinding galit ang nararamdaman niya ng mga sandaling yon, at kahit anong pigil ang gawin niya, bigo siya. Hindi naman napansin ni Ismael ang 5 niyang anak na nasa malapit lang sa pwesto niya. At narinig ang sinabi ni Lorna. Kahit ang mga bata, galit ang naramdaman. Kaya dali-dali silang umakyat sa kanilang kwarto. "Anong gagawin natin bukas? Hala, ikakasal si tatay sa ibang babae." "Matutuloy pa rin ang plano natin, okay?" Determinado ang saad ni Alexander. "Tama. Hindi pwedeng matuloy ang kasal ni tatay sa babaeng yun." Saad ni Alexa. "Pangit-pangit na ugali nun eh. Isa pa, si nanay lang ang dapat maikasal kay tatay." Mas lalong nakaramdam ng galit ng mga bata para sa kanilang lola. Nagpatuloy ang magkakapatid sa pag-uusap tungkol sa kanilang plano. Mabilis na lumipas ang oras at gabi na. Patagong nagpunta ang mga bata sa kusina para puntahan si Lyra. Nagulat pa ang babae nang biglang sumulpot sa likod niya ang mga bata. "Anong kailangan niyo?" "Ate Lyra, pwede pa makahiram ng cellphone mo?" Lalo namang nagtaka ang babae. "Bakit? Anong gagawin niyo?" "Tatawagan po namin si nanay para ipaalam na bukas ikakasal si tatay." "Ano? Kanino niyo narinig yan?" "Kay Lola po." Nakasimangot ang sagot ng mga bata. Sunod-sunod na napailing ang babae. "Ako nang kakausap sa nanay niyo, okay? Baka mahuli pa kayo ng bruhan yung lola." Napatango na lamang ang 5 bata bilang tugon bago naglakad pabalik sa kanilang kwarto. Nagulat pa si Ismael nang pumasok ang kanyang mga anak. "Oh, saan kayo nanggaling?" Takang tanong niya sa mga ito. "Sa baba lang po, tay." "Di pa ba kayo inaantok?" "Medyo lang po." "Mahiga na kayo dito para makatulog na kayo. May lakad pa tayo bukas." Kitang-kita na magkakapatid ang lungkot sa mukha ng kanilang ama. Agad namang lumapit ang mga bata kay Ismael para yumakap. Kahit papaano, napangiti ang binata at binigyan ng tapik sa likod ang kanyang mga anak.
Sa bandang huli kahit papaano nabawasan din ang kanyang agam-agam. Sa kabilang banda, abala si Iris sa pag-aayos ng kanyang gamit nang biglang magring ang kanyang cellphone. Lyra? Ma'am, may masama po akong balita. Agad nangunot ang noon niya, kasabay ng hindi maipaliwanag na pag-aalala. Bakit? Ano nangyari? Ikakasal na po si Sir bukas eh. Ano? Paano nangyari yun? Ipinagkasundo po ni Ma'am Lorna yung anak niya sa ibang babae, ma'am. Ito-text ko po sa inyo ang address ng simbahan. Kung ano man po ang plano nyo, kailangan nyo na pong gawin bukas. Sige, maraming salamat. Nang mamatay ang tawag, sa kasunod-sunod na bumuntong hininga ang babae. Hindi pumasok sa isip ni Iris na aabot sa ganito ang magagawa ni Lorna. Muling nanumbalik ang puot sa dibdib niya habang iniisip ang kalagayan ni Ismael doon, maging ng kanilang mga anak. Binilisan ni Iris ang pag-aayos ng kanyang gamit bago dali-daling lumabas ng bahay. Hindi na nagsayang ng oras ang babae at tinawagan agad niya mga taong tutulong sa kanya para maisakatuparan ang kanyang plano. Ito na ang una at huling pagkakataon ko para mabawi ang pamilya ko. Kaya mo to, Iris. Kaya mo to. Pangungumbinsi pa niya sa sarili matapos makausap ang taong kailangan niyang makausap. Napatingala pa sa kalangitan si Iris at tinitigang mabuti ang buwan. Para bang sinasabi ng buwan at mga bituin sa kanya na magiging maayos din ang lahat. Kahit papaano, kumalma rin ang kanyang loob. Kinabukasan maagang nagising si Ismael. Ginising siya actually. Nabulabog ang pagtulog niya dahil sa malakas na katok sa pinto ng kanyang silid. Kahit ang mga anak niya naalimpungatan din. Inis na bumangon ng lalaki at agad naglakad palapit sa pinto para buksan. Napamaang pa siya na makita ang kanyang ina sa labas. Anong oras na hindi ka pa naghahanda? Bilisan mo kung ayaw mong utusan ko pa ang mga tauhan ko. Singhal ni Lorna. Ikaw naman na nakaisip ng kasal na to. Ba't hindi ka magpakasal sa kanya? Saad ng lalaki bago pabagsak na sinara ang pinto ng kanyang silid. Kahit ayaw na Ismael, wala siyang ibang nagawa kundi mag-asikaso ng kanyang sarili. Habang naliligo, nananalangin siya na sana ngayong araw na gawin ng kanyang nobya ang plano nito. Naging malalim ang pag-iisip ni Ismael ng plano para makaalis siya sa problemang ito. Hindi na rin napansin ng lalaki ang oras, kaya naman napatagal siya sa banyo. Habang abala si Ismael, ginamit naman yung pagkakataon ng kanyang mga anak para lumabas ng silid at pumunta ng kusina. Naging marahan pa ang kanilang paglalakad para makapagtago sa kanilang lola. O bakit kayo nandito? Nagtatakang tanong ni Lyra. Ang aga niya rin nagising, may problema ba? Nakausap niyo na po ba si nanay? Pabulong na tanong ni Alexa. Oo, huwag kayong mag-alala. Tsaka hindi hahayaan ng nanay niyo na makuha ng ibang babae ang tatay niyo. Kahit na anong mangyari, maniwala kayo sa mga magulang niyo, okay? Hindi sila papayag na matuloy ang plano ng lola niyo kaya huwag na kayong mag-alala. Hindi na itago ng magkakapatid ang kanilang tuwa. Hindi na rin nagtagal ang mga bata sa kusina at agad ding bumalik sa kanilang kwarto. Kahit pa may sariling plano si Iris, meron din ang kanyang mga anak. Hinding-hindi rin naman makapapayag ang mga anak nila na ibang babae ang mapapangasawa ng kanilang ama. Magayos na kayo, baka bumuga pa ng apoy ang lola nyo. Utos ni Ismael nang makalabas siya ng banyo. Sunod-sunod namang tumango ang mga anak ng binata at agad kumilos. Hindi pa rin mapalagay si Ismael dahil sa mga nangyari. Ngunit wala siyang magawa. Pakiramdam niya napakahina niya ng mga sandaling yon. Makalipas lamang ang halos kalahating oras, nakabihis na ang 5 mga bata. Maging si Ismael, handa nang umalis. Nagulat pa siya nang biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid at pumasok ang kanyang ina. Oh, isasama mo pa ang mga batang yan? Mahalaga ang araw na to, Ismael. At wala akong balak na
Hayaang masira yun ng dahil lang sa pangit na pag-uugali ng mga anak mo. Mga anak ko sila, Ma'am. Isasama ko sila sa ayaw at sa gusto mo. Whatever. Bilisan nyo na dahil aalis na tayo. Napabuntong hininga na lang ang lalaki bago muling tumingin sa kanyang mga anak. Sa hindi maintindihang dahilan, nakita niya na nakangiti ang mga ito. Hindi niya naitago ang pagtataka. Ngunit hindi niya rin nagawang magtanong pa. Nang bigla na lang sumigaw ang kanyang ina. Walang ibang nagawa si Ismael kundi maglakad palabas ng bahay, kasunod ang mga anak niya. Nang makasakay sa van, agad nagmaneho ang tauhan ni Lorna at tinungo ang daan papuntang simbahan. Magsisimula na agad ang kasal pagdating natin doon. Ayusin mo yung mukha mo, Ismael. Maging masaya ka na lang. Dahil ikakasal ka sa babaeng nararapat sa'yo. Hindi ka maghihirap sa buhay at magiging kasosyo pa natin sila sa negosyo. Hindi naman pinansin ng lalaki ang kanyang ina. Napatitig na lang si Ismael sa labas at pinagmasdan ang kanilang nadadaanan. Ilang minuto lang ang nakalipas, nakarating na rin sila sa simbahan. Agad nagsilapitan ng ilang coordinator ng kasal at inasikaso si Ismael. Dumiretso naman sa loob si Lorna habang nagtago sa isang gilid ang 5 bata. Ready na kayo? Tanong ni Alexander. Oo, kaya natin to para kina nanay at tatay. Seryosong sagot ni Ayesha. Tama, dito na magtatapos ang kalupitan ni Lola. Tignan nyo. Biglang sambit ni Alexa habang gulat na nakatingin sa kabilang gilid ng simbahan. Agad namang napatingin ang kapatid ni Alexa sa direksyong tinuturo niya. Hindi na itago ng mga bata ang gulat at saya nang makita nila kung sino ang nakatago rin doon. Si nanay? Sumenyas pa si Iris na huwag maingay, kaya tumango sa kanya ang mga anak bilang tugon. Nabaling ang atensyon ng mga bata sa simbahan nang magsimula na ang kasal. Tumingin pa ang magkakapatid sa labas at nakita nilang naroon si Almira na naghihintay ng hudyat sa paglalakad niya papasok. Let's go! Sambit ni Alexander bago naglakad palapit sa babae. Agad namang sumunod ang 4 pang bata, kaya bahagya pang nagulat si Almira nang makita ang magkakapatid na palapit sa kanya. Labis na pagtataka ang nararamdaman niya nang mapansin ang kakaibang ngiti ng mga ito. Anong kailangan nyo? Gusto po namin kayo i-congratulate. Oh, really? Thank you so much. I'll be the best mother you'll ever have. Saad pa? Ng babae. Hindi napigilan ni Almira na yakapin ang mga bata. Naging hudyat naman yun sa magkakapatid para isagawa ang kanilang plano. Isa-isang nilabas ng mga bata ang daladala nilang gunting at mabilis na pinagugupit ang wedding gown. Huli na, bago pa mapansin ni Almira, ang ginagawa ng mga bata dahil nasira na ang kanyang suot na wedding gown. Nagkapunit-punit ang suot ng babae at halos masira ang kabuuan nito. Mabilis nang galaitin si Almira, ngunit napabungis-ngis lang sa kanya ang mga bata. Oh my gosh! Anong ginawa niyo sa wedding gown ko? Malakas na sigaw ng babae na kahit sa loob ng simbahan maririnig. Mas lalong tumawa ang mga bata sa naging reaksyon ng babae. Buti nga sa'yo. Saad ni Alexa. Akala mo ba matatanggap ka namin bilang nanay? In your dreams. Malakas na sumigaw si Almira sa sobrang galit. Dahil sa sigaw na yon, naagaw ang atensyon ng mga tao sa loob ng simbahan. Bago pa makalabas ang mga tao, tumakbo na ang mga bata sa gilid ng simbahan para magtago ulit. Almira, what happened? Look at yourself! Ano nangyari sa'yo? Gulat na tanong ni Lorna. Yung mga buwisit mong apo, sinira ang wedding gown ko. Bakit ba kasi nandito pa ang mga batang yun? Tignan niyo tuloy ang nangyari. Ano? Hindi makapaniwalang bulalas ng matandang babae. Bago mabilis na nilibot ang paningin sa paligid. Nasaan ang mga batang yan? Magsisimula pa ba tayo o hindi na? Biglang tanong ng pare na nakapagpatigil sa haguluhan. Sa kabila ng gulat ni Ismael sa nangyari, hindi niya maiwasang matuwa.
Alam ni Ismael na tutol ang kanyang mga anak kaya ginawa ng mga ito ang bagay na yon. Ituloy na natin, Father. Pairap na sagot ni Almira. Kitang-kita ang pagiging seryoso sa kanyang muka habang nakatingin sa pare. What? Nang ganyan ang suot mo? I don't care about it. Ang mahalaga maikasal tayo. Sunod-sunod na nagbalikan sa loob ng simbahan ng mga tao. Wala na ring nagawa si Ismael nang hilahin siya ng tauhan ng kanyang ina. Agad ding sumunod sa loob si Almira kahit nahihirapan siya sa suot niya. Agad nagsimula ang seremonya ng kasal. Labis na kabang nararamdaman ni Ismael ng mga sandaling yun. Dahil ang buong akala niya hindi na ito matutuloy. Mabilis na inilibot ng lalaki ang kanyang paningin sa paligid. Pilit inoobserbahan ang buong simbahan at naghahanap ng daan para makaalis. Ismael, tinatanggap mo ba ang babaeng ito bilang iyong kabiyak? Napamaang ang lalaki at hindi agad nakasagot. Sunod-sunod siyang napalunok habang nakatitig sa kanya ang pare at naghihintay sa kanyang kasagutan. Itigil ang kasal! Malakas na sigaw ng isang babae mula sa pinto ng simbahan. Agad na patingin sa babae ang lahat ng taong nasa loob ng simbahan. Hindi na itago ni Lorna at Almira ang kanilang gulat nang makita kung sino yon. Naging matunog ang pagpalakpak ng babae habang marahan siyang naglalakad papunta sa gitna ng simbahan. Nakatuon lahat ng atensyon sa kanya. Iris. Wala sa sariling sambit ni Ismael, kasunod ng kanyang pagngiti. Dali-daling tumayo si Lorna para salubungin ito. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Binabawi ko kung ano ang dapat sa akin. Ang anak mo, na si Ismael, akin siya. Mapapangasawa ko siya. At ang 5 naming anak, gusto ko na rin kunin. Mula sa'yo. Ang akala mo ba hahayaan ko na lang magtagumpay ka sa mga plano mo? Wala kang maggagawa dahil ako ang masusunod dito. Malakas na sigaw ni Lorna. Not anymore. Natatawang sagot ng babae. Naalarma ang mga tauhan ng matandang babae nang sunod-sunod na pumasok sa simbahan ng mga pulis. Agad na lumapit ang mga pulis kay Lorna na walang ibang ginawa kundi magpumiglas. Bitiwan niyo ako. Wala akong ginagawang masama. Siya dapat ang ikulong niya dahil sinisira niya ang buhay ng anak ko. Hindi napigilan ng babae ang kanyang pagtawa. Oras na para magbayad ka ng kasamaan mo. Sarili mong anak? Ginawa mong preso sa loob ng bahay niyo? No! Anak, tulungan mo ako. Wala akong kasalanan. Nagmamakaawang sigaw pa ni Lorna. Ngunit parang walang narinig ang kanyang anak. Dumating ka. Hindi makapaniwala ang sambit ni Ismael bago marahang naglakad palapit sa kanyang nobya. At saan ka pupunta? Pigil ni Almira sa lalaki. Malaking pagkakamali ang ginawa nito dahil biglang lumagapak sa mukha niya ang palad ni Iris. Para yan sa mga hindi tamang pagtrato mo sa mga anak ko. Akmang lalaban pa si Almira, ngunit muli siyang sinampal ni Iris. Sa lakas nun, napasubsob pa ang babae sa sahig. Mahal, tama na. Awat ni Ismael sa kanyang nobya. Para yan, sa pang-aakit mo sa asawa ko. Kahit ilang beses niya nang pinamukha sa'yo na hindi kanya magugustuhan kahit kailan. Magsasalita pa sana si Almira nang bigla siyang lapitan ng mga pulis at kalad ka rin palabas ng simbahan. Hindi niyo ako pwedeng ikulong, wala akong kinalaman dito. Napabaling ng tingin si Iris sa kanyang nobyo na kanina pa nakatitig sa kanya. What? Kunot noon niyang tanong. Ito na ba ang plano mo? Nakangiting tanong ni Ismael. Hindi ganito pero dahil sa tulong ni Lyra, nagtagumpay naman. Nanay! Sabay-sabay na sigaw ng 5 bata bago dali-daling tumakbo palapit sa mga magulang nila. Namiss ka namin, nanay. Akala namin hindi na tayo magkikita eh. Mabuti na lang at umabot ka, nay. Salamat sa inyo dahil nagkaroon pa ako ng oras. Nakangiting sabi ni Iris bago yumakap sa kanyang mga anak.
Basta po para sa inyo po. Oh, may kakasal pa ba? Biglang sambit ng pari. Sila po, Father! Nakangiting sigaw ni Alexus habang nakaturo sa kanilang mga magulang. Ha? Anong sinasabi mo? Biglang nagtakbuhan ng mga bata papunta sa gilid ng simbahan. Makalipas ng ilang minuto, bumalik sila, bitbit ng isang wedding gown. Gulat na napatitig ang babae sa kanyang mga anak habang unti-unting lumapit ang mga ito sa kanya. Pinadala po namin ito kay Ate Lyra. Mabilis nang ngilid ang luha ni Iris bago napabaling ng tingin sa kanyang nobyo. Can you believe this? Nakangiting na pailing-iling si Ismael. Wear it. Sigurado akong babagay sa iyan. Hindi na naglagay ng makeup si Iris dahil minatatangin naman siyang ganda. Saglit lang inayos ng babae ang kanyang buhok at nang makontento, agad din siyang lumapit kay Ismael. You're so beautiful, mahal. Hinawakan ni Ismael ang kamay ng kanyang nobya at sabay silang naglakad papunta sa unahan ng simbahan. Hindi mapigilan na magkasintahan ng saya. Dahil sa wakas, sa paglipas ng napakaraming taon na kanilang pagsasama bilang magnobyo at magnobya at ama't ina sa kanilang mga anak, sa wakas ikakasal na sila. Nagpatuloy sa seremonya ang pari. Kahit ang mga taong nasa simbahan naging emosyonal din. Dahil sa wakas nalaman nila ang sitwasyon ni na Iris at Ismael. Ismael, tinatanggap mo ba babaeng ito bilang iyong kabiyak? I do, Father. Bumaling naman ang tingin ng pari sa babae. Ikaw, Iris, tinatanggap mo ba ang lalaking ito bilang iyong kabiyak? I do, Father. Hindi napigilan ni Iris ang pagpatak ng kanyang luha. Sa sobrang hirap ng pinagdaanan ng pamilya nila, hindi niya lubos akalain na aabot sila sa ganito. Malaki ang pasasalamat ni Iris sa kanyang mga anak, kay Lyra, at sa Panginoon dahil sa tulong ng mga ito. You may now kiss the bride. Mas sumigpit pa ang hawak ni Iris sa kamay ni Ismael habang marahan silang bumaling ng tingin sa isa't isa. Parang isang eksena sa teleserye, ang sandaling ito ng buhay ni na Iris at Ismael dahil biglang bumagal ang pagkilos ng paligid. Parang sila lang dalawa ang nasa simbahan habang marahang naglalapit ang kanilang mga labi. Mabuhay ang bagong kasal! Malakas na sigaw ng 5 magkakapatid. Sinundan pa yun ng malakas na sigawan at palakpakan ng mga taong saksi sa kanilang kasal. Agad na lumapit ang 5 bata sa kanilang mga magulang at yumakap. Hindi maipaliwanag na kasiyahan ng nararamdaman ng dalawa dahil sa wakas, kasal na sila at magkakasama na ulit ang kanilang buong pamilya. Hindi na tayo magkakahiwalay ulit. Nakangiting sambit ni Iris habang nakatitig sa kanyang mga anak. Opo, nanay, magiging masaya po yung family natin. Saad ni Ayesha. At magkasama na rin tayo mamamasyal. Tama, mga anak. Maraming salamat dahil naging matapang kayo para sa atin. Siyempre po, pamilya tayo eh. Giit naman ni Alexander. At ang pamilya, nagtutulungan. Nagmamahalan din siyempre. Hindi napigilan na mag-asawa ang matawa. Ang paghihirap na kanilang pinagdaanan, sa wakas na uwi rin sa kaginhawaan at kasiyahan. Katulad ng sabi ng iba, kahit na anong problema ang ibato sa atin ng mundo, malalagpasan natin. Ang paniniwala, pananalig, at pagkakasama bilang isang buong pamilya, dapat pinagtitibay sa mga ganoong tagpo ng buhay. Minsan, kailangan din ng lakas ng loob para ipagpatuloy ang laban. Katulad na lamang ng lakas ng loob na meron si Iris at Ismael. Hindi man madali, ngunit napagtagumpayan nila ang pinakamalaking pagsubok na ibinigay sa kanila ng mundo.
At ngayon, isa na silang buong pamilya. Pamilyang magkakasama, pamilyang nagtutulungan, at pamilyang hindi mangiiwan sa isa't isa. The End. Muli, nagpapasalamat kami sa mga taong walang sawa sa pagsuporta sa aming channel at ang mga taong laman ng comment section sa bawat audiobook na pinupost namin sa aming YT channel. Let's have a shoutout for Emma Pinito, Rodaclas Hornida, Marlanier Bamba, Jocelyn Paner, Amelia Bahar, Marilu Montalvo, Teresita Espinosa, Jonal Osaria, Gina Monesterial, Lina Cruz, Elizabeth Bangibang, Josefina Rublo, Mary Joy Abareza, Sara Bartonica, at Ezekiel Guevara. Maraming salamat po sa inyong lahat.